Dear IFM. Hello mga idol. Sa wakas, nagawa ko rin makapagpadala ng kwento ko sa programa nyo. Matagal na kasi ako nagpaplano. Sadyang hindi ko lang alam kung paano. Mabuti na lang at sinabi sa akin ng anak ko na pwede raw magpadala sa mismong Facebook page ng Dear IFM. 20 years na kami kasal ng asawa kong si Elise. Hindi naging madali ang simula naming dalawa. Nagtatrabaho ako noon bilang konduktor ng bus habang si Elise ang nakatoka sa tindahan namin. Hindi pa man ako nag-aasawa. Gustong-gusto ko na magkaroon ng sarili kong pamilya. Malaking pamilya. At kahit mahirap ang buhay, ipinangako ko na magiging mabuti at responsable akong asawa at ama. Hay, salamat at nagising ka na rin. Napagod ako kagabi. Ewan ko sa'yo. Bumangon ka na dyan at maligo. May mga pupuntahan pa tayo ngayong araw. Ano oras na ba? 7:00 na ng umaga. Bumangon ka na. Sige na nga. Mahal, patulong naman akong bumangon. Sige na, parang sakit yata na likod ko eh. Halika Hindi na. ko mangat yung sarili ko. Ano Sige ba? Bakit ba? Ano nangyari sa'yo, ha? Ewan ko, hindi ko alam. Halika na, tulungan mo na ako. Halika. 1, 2... Yeah! Huli ka! Efren! Ang pilyo mo talaga. Bumangon na tayo at maligo ka na. Mamaya na. Ano ba? Maaga pa, mamaya na. Ay nako, ano ba? Mahal, nga pala, masaya ka ba? Sa lahat? Sa kasal natin, sa akin, hindi ka ba nagsisisi na ako yung pinili mong pakasalan? Ka ba naman? Kung ganito ba naman kaganda yung bubungad sa akin tuwing umaga, magre-reklamo pa ba ako? Syempre hindi na. Siguradong sigurado na ako sa'yo noon pa lang. Oy, bakit ikaw? Nagsisisi ka ba? Ha? Kasi sinasabi ko sa'yo, sa ayaw mo man o sa hindi, wala kang kawala sa akin dahil hindi talaga kita papakawalan. Ay nako, hindi rin no. Magiging choosy pa ba ako? Nandito na sa tabi ko yung pinakagwapo at pinakamabait na asawa sa buong mundo. Alam mo, na-excite lang ako sa pamilyang bubuin nating dalawa. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala, mahal. Malapit na. Sinisigurado ko na kagabi pa lang. Puro ka talaga kalokohan, ha? Malay mo lang naman, di ba? Pero alam mo, gustong-gusto ko talaga magkaroon ng anak. At gusto ko, lalaki yung panganay natin. Lalaki? Bakit? Alam ko naman na hindi ko pa nararanasan yun, di ba? Dahil maagang namatay si Papa. Kaya naisip ko, hindi ko man naranasan na magkaroon ng tatay, edi ako na lang magpapakatatay sa magiging anak ko, di ba? Paano kung puro babae yung magiging anak natin? Okay lang naman. Walang problema. Hindi susubukan pa natin ang susubukan hanggang sa magkaroon ng anak na lalaki. Alam ko medyo mahirap, pero kaya natin yan, ha? Gustong-gusto ko talaga na may matuturuan ako mag-basketball, manligaw, saka para na rin may magtutuloy ng apelyido ko, di ba? Aba? Diba? Kung lalaki yung magiging anak natin, anong ipapangalan mo? Simple lang. Junior. Junior. Ay, okay. Huwag kang mag-alala, mahal. Ipapanalangin natin yan. Malay mo, sa susunod na buwan, may junior ka na, di ba? Nako, sana nga. Pero sa ngayon, ikaw muna ang ibe-baby ko. Baka naman, kapag nagkaroon tayo ng anak, hindi ka na magiging malambing sa akin, ha? Siyempre, hindi na magiging maganda yung katawan ko noon. Tataba na ako, iitim na yung mga singit-singit ko, tapos magkakaroon na ako ng mga kamot ko. Sus, nako, yun lang ba pinoproblema mo? Wala sa akin yun.
kahit kailan, hindi ka papangit sa paningin ko, ha? Kasi kahit tumaba ka pa, magitim yung singit mo, magkaroon ka ng kamot, okay lang yan. Binigyan mo naman ako ng anak na magiging inspirasyon ko para magsumikap sa buhay. Kaya maganda ka pa rin para sa akin. Ilang beses naming sinubukan ni Elise na makabuo. Pero 2 taon na rin kaming umaasa. Nakikita ko sa asawa ko na hindi na rin siya naghihintay na magka-baby pa kami. Pero ako, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Hanggat bata pa kami, susubok at susubok lang kaming dalawa. Pango! Uy, ayos yung pabaho ni Mrs. Tingin naman. O sige. Kumuha ka lang dyan. Sinabihan ko talaga si Elise na damihan yung baon ko dahil alam kong manghihingi ka na naman Siyempre. Ang pengi. Yan. Kunti pa. Sige, go lang. Okay na ako. Salamat. Ang sarap ng pagkakaluto ni Elise sa adobong baboy. Ang lambot ng karne. Siyempre. Sinabi ko nga kay Mrs. na bakit hindi na lang kami magtayo ng maliit na karinderya. Total naman, mahilig siya ng luto-luto na ganyan, di ba? Alam mo, oo nga. Nako, kapag nangyari yon, baka parati na akong nandun sa inyo nun. Di lagot ka naman sa Mrs. mo. Hindi mo na kinakain yung mga luto niya. Alam mo, yang si Maricel, hindi naman talaga marunong magluto yan. Aminado naman siya dun. Kaya nga, bago ako umalis, nagluluto muna ako ng tanghalian niya para hindi na siya bumili kung saan-saan. Talaga? Paano yan kapag nagkaroon na kayo ng anak? Dapat ngayon pa lang pinag-aaralan na niya yun. Ewan ko ba dun? Ganun kasi yung si Maricel kapag nandyan saka siya kikilos. Sa bagay, bakit ka nga ba magpapaka-stress sa bagay na hindi pa naman nangyayari? Oo nga. Oo nga pala. Di ba 2 taon na kayong kasal ni Elise? Hindi pa rin kayo nakakabuo? Wala Hirap makabuo. Pero sana, etong taon na to, gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng anak na lalaki. Ako rin. Gustong-gusto ko na rin na magkaanak ng lalaki. Kaya nga sana kung magbuntis si Elise, lalaki ang unang anak namin. Uni ko iyo, di ba? Kapag nangyari yon, solve na ako sa buhay ko. Mahal! Ay. Naku, niyakap at tinalikan mo na ako. Galing ako sa labas. Punong-puno ako ng usok ngayon, Ayos lang. Shield Bath Soap naman ang gamit natin. May 24-hour germ protection, galit sa sakit, at may malasakit. Tapos recommended pa ng Philippine Nurses Association. Bakit ang sigla-sigla mo naman ngayon, ha? Ay! Ibabalita ka ba? Siyempre, isang napakagandang balita itong sasabihin ko sa'yo. Siguradong mapapatulon ka sa tuwa. Ano? Buntis ka na? Oo, buntis na ako. Hindi nga. Totoo ba yan? Baka naman binibiro mo na naman ako, ha? Oo nga. Ayaw mo maniwala? Oh, pues, ito, tingnan mo. Nag-pregnancy test ako ng 2 beses. Patingin nga. Positive kapag 2 linya, di ba? Oo. Kaya, magkakababy na tayo. Yes! Woo! Teka, huwag kang tatalon. Yung baby natin. Paano mo pala naisip na mag-pregnancy test? Kasi ilang linggo na akong parang parating gutom. Kung ano-ano yung mga hinahanap kong pagkain. Naalala mo nung ginising kita ng 2:00 ng madaling araw para ibili mo ako ng santol? Tapos inaway pa kita dahil hindi mo ako sinusunod. Yung pala yun. Oo. Akala ko naglalambing ka lang Yun yung una kong sign. Tapos kanina, ayun, bigla ako nagsuka. Tapos naalala kong delayed pala ako kaya heto, bumili na ako ng pregnancy test. Ayun! Magkakababy na tayo! Ay nako, salamat talaga. Salamat. Dahil na naman sa'yo, nawala yung pagod ko sa trabaho. Huwag ka mag-alala, mahal ha. Mas lalo akong magsisipag dahil magkakaroon na tayo ng anak.
At saka ano ka ba, hindi talaga ako nag-aalala, no? Kasi alam ko na magiging mabait at responsable kang tatay. At maswerte ang batang to. Kasi ikaw ang magulang niya. Una kong hiniling na sana lalaki ang magiging panganay namin ni Elise. Kung pwede nga lang, lahat na magiging anak namin puro lalaki. Parang nakakatuwang isipin na halos lahat sila parang mga magiging barkada ko. Tuturuan ko sila kung paano manligaw, kung paano uminom ng alak na hindi nagiging basag ulo, kung paano maging marespeto sa mga babae, kung paano maging mabuting lalaki. Oh, magandang t-shirt. Itong blue o puti? Mahal, ano mas maganda? Ito? O ito? Yan. Etong puti na lang para mas malinis tingnan. Sabagay. Itong isa kaya? Maganda naman, di ba? Maganda rin naman. Sana merong size nito. Gusto ko sanang terno kami ni baby kapag lalabas tayo eh. Bibiling ko na to ha. Mahal, hindi pa nga tayo sigurado kung babae o lalaki yung magiging anak natin tapos bibili ka na. Masasayang lang pag nagkataon. Malakas ang kutob ko na lalaki ang magiging anak natin. Ito mo, hindi ka blooming eh. Hoy, anong sinasabi mo? Joke lang. Siyempre, hindi totoo yun. Ang ibig ko sabihin, medyo kakaiba ang itsura mo ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Maganda ka pa rin sa paningin ko. Aba, dapat lang no. At saka ito pa, sabi nila ha, kapag ang pinaglilihian mo raw, yung mga matatamis na pagkain, babae yan. Pero kapag ka maalat, saka maasim, lalaki naman. Oh, ikaw, saan ka naglilihi? Di ba sa dalandan? Manggang hilaw, saka sampalok. Kaya malakas sa loob ko na lalaki ang magiging anak natin. Alam mo, huwag ka masyadong magpapaniwala sa mga ganyan kasi baka mamaya, biglang babae pala ang anak natin. Tapos ikaw, asang-asa ka na lalaki. Mahirap yun, di ba? Tsaka mahal. Hindi ba pwedeng maging masaya na lang tayo na magkakaroon na tayo ng baby? O, sabagay. Pero umaasa lang ako na sana matupad na yung matagal ko ng pinapangarap na magkaroon ng anak na lalaki. Kasi kapag lalaki yan, pakiramdam ko magiging spoiled siya sa akin. Baka nga mamaya magkasangga kami niyan sa lahat ng kalokohan eh. Yan tayo no? Kapag ikaw parating mong kinakampihan yung anak mo, pati ikaw mapapalo ko. Mahal, kain tayo ulit. Nagugutom na naman ako eh. Na naman? Kakatapos lang natin kumain. Tara na, kumain na tayo. Ay, sige na nga. Kamayang 2:00 pa naman yung check-up mo eh. Kaya tara na, doon tayo sa food court kumain ha? Ano yung mga dala mo? Baka nabibigatan ka na. Papalit lang ako ng damit sa kwarto. Mahal, kanina pa ganyan yung mukha mo. Hindi ka ba masaya sa nalaman natin kanina? Magkakaroon na tayo ng baby girl. Oo naman, ano ka ba? Masaya naman ako. Anak natin yan eh. Magiging tatay na rin ako. Alam mo, kilala kita. Alam kong desmayado ka sa resulta. Umasa ka na lalaki ang anak natin. Sinabi ko na kasi sa'yo huwag ka masyadong umasa hanggat hindi pa tayo sigurado. Pasensya ka na. Hindi kita nabigyan ng anak na lalaki. Lika nga rito. Ay nako, ang mga buntis talaga. Masyadong emosyonal. Huwag ka na umiyak. Wala kang kasalanan ha. Masaya ako. Masayang-masaya ako. Talaga? Oo, kasi magiging tatay na ako. Makukumpleto na yung pamilya natin. Hayaan mo lang ako. Siyempre medyo dismayado ako, pero masaya ako. Sabi nga nila, di ba? Better luck next time. Paano kung hindi tayo magkaroon ng anak na lalaki? Huwag mo sabihin yan, ha? Naniniwala ako na magkakaroon din tayo ng anak na lalaki. Babae at lalaki.
Susubukan ulit natin. Alam ko na medyo kababawan ang reaksyon ko. Pero umasa talaga ako na magiging lalaki ang anak namin ni Elise. Kaya hindi ko rin ma-explain yung pagkadismaya ko. Ayoko naman na iparamdam sa kanya na hindi ako ganun kasaya. Dahil masaya naman talaga ako dahil magkakababy na kami. Pero mas magiging masaya sana ako kung lalaki ang magiging anak namin. Pagkatapos ipanganak ni Elise ang panganay namin, ilang taon muna kami naghintay bago sundan. Hiniling ko ulit na sana, lalaki na. Kaso mukhang ayaw talaga akong pagbigyan ng panahon na dahil babae na naman ang pangalawa ko. Dahil doon, aminado kong nawalan ako ng amor sa mga anak ko. Nagtatrabaho lang ako para mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Pero hindi ako sumuko at sa pangatlong pagkakataon, sinubukan ulit namin ni Elise. At tulad ng dati, umasa ako ulit na baka lalaki na ang magiging bunso ko. Dito na ako. Mahal. Huwag ka nang tumayo. Kumusta naman yung pakiramdam mo? Eto, maayos na. Mabuti naman. Nabili ko na pala yung mga pinapabili mo. Ito. Salamat. Oh, Joyce, ba't nakaupo ka lang dyan? Bumati ka sa papa mo. Opo. Mano po, Papa? Kaawaan ka ng Diyos. Ba't ka nanonood ng TV? Tapos ka na ba sa mga assignments mo? Baka naman yung inaatupag mo, puro ganyan na lang. Tapos pagdating ng bigayan ng grades, bagsak ka na naman. Ito naman, huwag mo na pagsabihan. Pinatapos ko na lahat ng assignments niya bago ko hinayaan si Joyce manood. Kaya ayos na. Patingin nga ako ng notebook mo. Opo. Ito po, Papa, oh. Oh, bakit 2 over 10 lang tong quiz mo? Anong nangyari sa'yo? Ang hirap po kasi, hindi ko maintindihan. Sinasabi ko mahirap kung hindi ka nag-aaral. Kasing inaatupag mo manood ng TV. Saka maglaro sa labas. Simula ngayon mula Lunes hanggang Biyernes, hindi ka pwedeng manood at maglaro. Wala kang ibang gagawin kundi mag-aral. Para naman hindi nasasayang yung pagod ko. Opo, Papa. Joyce, anak. Sa kwarto ka na muna. Sige na. Opo. Efren, kung pagsabihan mo naman yung bata, parang malaki na. 8 taon pa lang yung bata. Saka mo na paghigpitan sa pag-aaral kung nasa high school na. Hayaan mo na maging bata ang anak mo. Bakit high school pa? Di tumatak sa isip niya na okay lang na hindi siya umayos sa pag-aaral, ganun. Ang sinasabi ko lang, huwag mo masyadong paghigpitan. Kaya parating takot sa yung mga anak mo Hindi mo man lang sinasalubong ng yakap. Hindi ko pa nga nakikitang nilalambing mo sila Siyempre parati akong pagod galing sa trabaho. Alam nga naman makipaglaro pa ako sa kanila. Ang hinihingi ko lang, bigyan mo naman ng oras yung mga anak mo. Huwag mong hayaan na lumaki silang malayo ang loob sa'yo. Sige, bahala na. O nga pala, bumili ako ng maraming itlog. Kumain ka raw. Effective daw yun. Effective saan? Para kapag nabuntis ka ulit, lalaki ang magiging anak natin. Nabasa ko lang yan. Wala rin namang masama kung susundin natin, di ba? At kailan pa nakadepende ang magiging anak natin sa mga kinakain ko? Ay, Diyos ko naman, Efren! Kung ano-ano yung pinapakain mo sa akin. Sundin na lang natin. Di ka naman mamamatay sa mga yan Puro naman mga masusustansya yan. Hindi ko naman ipapagawa yan sa'yo kung alam kong mapapahama ka. Sige na, kainin mo na lang. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Oo na. Maglalaga na lang ako bukas. Oo nga pala. Plano ko na kasing magpalaygate kung sakaling magbuntis ako ulit sa pangatlong anak natin. Ano? Ano sabi mo? Magpapalaygate ka? Teka, bakit? Efren, alam mo naman ang buhay ngayon, di ba?
At alam mo rin naman na ayoko magkaroon ng malaking pamilya. Ang usapan natin hanggang 3 lang. Baka mamaya kapag babae ulit yung magiging anak natin, susubukan na naman natin. Nakakapagod mga anak. Huwag mong ituloy yan. Hindi naman ikaw ang nagbubuntis sa tanganganak eh. Katawan ko to. Kaya ako lang may karapatang magdesisyon. Pero akong bumubuhay sa inyo, ha? Kaya sinasabi ko sa'yo, kaya nating buhayin ang mga magiging anak natin. Ano ba talagang gusto mo? Magkaroon ng maraming anak? O magkaroon ng anak na lalaki? Kaya hindi ka titigil at bobuntisin mo ako ng bobuntisin hanggang sa magkaanak tayo ng lalaki. Alin doon? Alam mo, hindi ko alam yung sinasabi mo, ha? Lahat ng mga ginagawa mo. Yung mga sinasabi mong magsisex tayo kapag quarter moon, tapos dapat ikaw ang palaging mag-aaya para mas malaki ang chance. Pati nga yung pagpapalit mo ng brief sa Baxter, ginawa mo rin. Kasi yun yung mga nababasa mo. Alam mo, mukha ka ng baliw. Okay ka pa ba, ha? O nasisiraan ka na ng ulo? Alam mo, wala nang patutunguhan to pag-uusap natin, ha? Lalabas muna ako. Hindi ka aalis. Wala kang pupuntahan. Dahil mag-uusap tayong dalawa. Ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo? Na oo, nababaliw na ako sa mga gusto kong ipagawa sa'yo? Dahil gustong-gusto kong magkaroon ng anak na lalaki? Na kahit yung mga buwisit na kasabihan na yan, ginagawa ko kasi pangarap ko yun? O sige, oo na. Baliw na kung baliw. Pero anong magagawa ko, Elise? Alam mo kung gaano ko kagusto na magkaroon ng anak na lalaki. Yun lang ba yung mahalaga sa'yo, ha? Ang babaw mo naman. Alam mo, maintindihan kita kung hindi talaga tayo magkaanak. Pero Efren, 2 na yung anak natin. Kahit mga babae yun, anak mo rin sila. Sila ang nandyan. Sila yung mahalin mo. Sagutin mo nga ako. Pinakasalan mo ako dahil mahal mo ako. O para tuparin niya walang kakwenta-kwenta mong pangarap. Ano ka ba, Elise? Mahal kita. Ha? Alam mo naman yan eh. Kaya lang Hindi ko maibigay sa'yo yung totoong gusto mo! Alam mo, Efren, magpasalamat na lang tayo dahil may mga anak tayo. Hindi tulad ng iba. Masaya ako kasi kumpleto yung pamilya natin. Pero ikaw, naghahanap ka pa rin ng wala. Hindi ka pa rin makontento. Pagkatapos manganak ni Elise sa bunso namin na isa pa ring babae, tinuloy niya ang plano niyang pagpapaligate. Hindi ko na rin siya napigilan dahil kahit ayoko, sang-ayon din naman ako sa mga sinabi niya. Masyadong mahirap ang buhay para magparami pa ng anak. Lumipas ang ilang taon, wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho na magtrabaho. At tuluyan ng kinalimutan ang pangarap kong pagkaroon ng anak na lalaki. Okay na, ha? Nasweldohan na kayo. Walang labis, walang kulang yan, ha? Salamat, boss. salamat. Sige. Doon na muna ako. Ingatan yung pera, ha? Huwag gastos ng gastos. Magiinuman na naman kayo. Di naman, boss. Ay, salamat. Nakasweldo na rin tayo. Akala ko madedelay ulit. Kailangan pa mo ng pampacheck up ni Maricel. Kumusta pala yung asawa mo? Oy, medyo umaariba kayo, ha? Pag-apat yun na yan. Kaya nga yun, nangyari na naman. Kaya sabi ko sa kanya, sa susunod mag-pills na siya. Pero ayos na rin kasi lalaki ang magiging bunso namin. Talaga? Ayos pala yun, pare. Congrats, ha? Nako, buti na nagkaroon ka na ng lalaki. Samantalang sa akin, 3 subok na, wala pa rin, puro babae. Hayaan mo na. At least, di ba, may 3 Marias ka naman. Diyos ko. Tsaka, ilang taon na nga ulit yung panganay mo, yung si Joyce? 15. 1 taon na lang, may kolehiyo na kami. Kaya ito, todo kayod kaming mag-asawa ngayon. Tapos yung pangalawa, pag-high school naman. Nako, Diyos ko, palaki na ng palaki yung gastos. Dalaga na pala yung panganay mo, no? Nako, mas lalo mong ingatan yun. Baka mamaya biglang magka-boyfriend. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, parating nagmamadali sa buhay. Nako, imposible yan. Mahigpit ako sa mga anak ko, lalo na kay Joyce.
Itong si Elise lang naman ang medyo naiinis sa akin eh. Sinasabi na masyado raw akong mahigpit. Kaya ayun, medyo malayo sa akin yung loob ng bata. Hayaan mo na si Elise. Natural na malambot ang puso sa mga anak nyo. Nanay eh. O siya. Mauna na ako at dediretso pa ako sa grocery store. Sige. Pasara na yun ah. Baka makahabol lang. Nagpapabili kasi si Maricel ng floor wax, yung star wax ang gusto niya. Para kintab ay to the max. Sige. Ingat ah. Una na rin ako. Sige, ingat ka din. Sige. Dito na. Bakit ka umiiyak dyan? Mabuti naman at nakauwi ka ng maaga. May kailangan tayong pag-usapan. Ano? Yung anak mo, buntis. Ano? Sandali, buntis? Paano mabubuntis yan wala namang boyfriend yan? Meron po, Papa. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo ni Mama. Ano? Talaga naman! Kailan pa yan, ha? Kailan ka pa nagsisinungaling sa amin, ha? Efren, huminahon ka. Paano ako hinahon, ha? Nagsisinungaling na nga siya, nagpabuntis pa. Sustik na buhay, ha? Ano? Pa, sorry po. Nasaan yung lalaking yan, ha? Nasaan yung lalaking yan, ha? Dalhin mo ako sa kanya, ha? Papa, tama na. Tama na. Dalhin mo ako doon, ha? Wait lang. Efren, ano ka ba? Bakit niyo ba ako pinipigilan? Kailangan kong makausap yung lalaking nakabuntis sa'yo. Nasaan na siya? Sabihin mo sa akin, ha? Asa na? Wala po. Wala. Efren, simula nung nalaman niya na buntis siya, biglang hindi na nagparamdam yung lalaki. Pinuntahan niya sa bahay pero wala na doon. Kahit sa mga kaibigan niya, walang nakakaalam. Tinakbuhan ka ng sirang ulong yon? Sorry po. Wala ka talagang ibang sasabihin kundi sorry. Ha? Yan! Hindi mo kasi inalagaan ang sarili mo. Nagpauto ka sa lalaki. Masyado ka naging mahina. Efren, tama na. Kahit anong gawing mong sigaw dyan, wala ka rin namang magagawa. Nandyan na yan eh. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo. Masyado ka kasing maluwag dyan sa mga anak mo. Kaya yan, naging disgrasyada. Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba, itong batang to magiging sakit ng ulo nating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Na kapag hindi yan binantayan ng mabuti, mabubuntis talaga yan. Hindi ako nagkamali. At syempre kapag nabuntis yan, wala na. Lalo na yan, tinakbuhan ng lalaki. O di sino ngayon ang gagastos sa lahat ng mga pangangailangan niya? Ako na naman. Malamang! Naku! Ikaw ang maggulang eh. Anong gusto mong gawin natin? Pabayaan na lang siya? Bahala siya, kamo. Hila niya, buntot niya. O ikaw, Joyce. Ikaw ang gumawa ng problema mo. Pwes, ikaw ang umanap ng solusyon dyan. Sobrang nadismaya ako kay Joyce. Kung pwede ko nga lang saktan, nagawa ko na. Pero ganun talaga kapag magulang ka. Kahit malaki ang pagkakamali ng anak mo, papatawarin mo pa rin siya kahit ano ang mangyari. At ganoon ang ginawa ko kay Joyce. Sinabi ko na bahala na siya sa buhay niya. Pero palihim pa rin akong naglalagay ng pera sa bag ni Elise. Palihim na tumutulong. Friend, Hmm, may itatanong ako sa'yo at gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo. ano yun? Ikaw yung naglalagay ng pera sa bag ko, no? Ha? Ikaw yung naglalagay ng pera sa bag ko. Ginagawa mo lang mga barya-barya para maisip kong hindi galing sa'yo. Magsabi ka nga ng totoo. O ano naman? Sabi ko na nga ba eh. Hindi mo rin matitiis yung anak mo. Hindi sa ganun yun.
hindi ko pa rin nagustuhan yung ginawa niyang pagpapabaya sa sarili niya. Pero sabi mo nga, ano magagawa ko, di ba? Nandiyan na yan. Tsaka mahal, anak natin yan eh. Kahit anong pagkakamali yung gawin niya, responsibilidad natin na saluhin siya. Na tulungan sa problema niya. Kaya sana, kausapin mo na si Joyce. Hindi ko pa siya kayang kausapin. Ay nako, alam ko naman na magbabago ang isip mo kapag nakita mo na yung apo natin. Pa, kape po. Salamat. Sabi po ni Mama, ipakita ko raw po sa inyo yung last ultrasound ko. Ito po oh. Kanina ko na po nalaman na lalaki po yung magiging anak ko. Lalaki? Opo, at healthy naman daw po siya. Malakas pa rin daw po yung heartbeat tsaka yung kapit. Pero syempre, kailangan ko pa rin po mag-ingat, lalo na sa mga kinakain ko. Mabuti naman kung ganun. Tsaka sinabi rin po ni Mama na sa inyo po pala nang gagaling lahat ng mga ginastos namin sa pagpapacheck up ko. Pa, sorry po talaga ha. Tama naman po kayo eh. Hindi ko iningatan yung sarili ko. Babae ako at dapat hindi ko binibigay ang sarili ko kung kani-kanino lang. Yung Joel na nakabuntis sa'yo, anong nangyari dun sa gunggong na yon? Ha? Wala pa rin po. Hindi ko na po talaga siya mahagilap. Hayaan mo na. Kami nang bahala sa'yo ng mama mo. Pinapatawad niyo na po ba ako? Aaminin ko, masama pa rin ang loob ko sa'yo. Pero hayaan mo na. Ang mahalaga, maayos ka na at ang magiging anak mo. Pagkapanganak mo, sabay nating palalakihin ang bata. Gagawin natin siyang mabuting bata na may respeto sa babae. Sige po. Kaya po ba okay na sa inyo kasi lalaki po yung anak ko? Bakit mo naman nasabi? Sabi kasi ni Mama, kapag nakita niyo daw po ang resulta, magbabago na raw po yung isip niyo. Dahil po ba dun? Huwag ka masyadong nagpapaniwala dyan sa nanay mo, ha? Magkaka-baby boy na tayo dito sa bahay. Una kong naisip noon, kaya siguro hindi ako nagkaroon ng anak na lalaki dahil magkakaroon pala ako ng apo na lalaki. Sobrang saya ko nung una kong nakarga ang apo ko. Lahat ng galit, sama ng loob at pagod, biglang nawala. Sa ngayon, maayos naman ang kalagayan ni Joyce at ng anak niya. Pinagpatuloy ko siya sa pag-aaral habang kami ni Elise ang nag-aalaga sa bata. At sa pagkakataong ito, muling sumaya ang buhay namin. Hanggang dito na lang. Efren. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.